Ang domain expansion ay isang teknik na nagpapahintulot sa isang jujutsu sorcerer na maipakita ang kanilang inner domain sa real world. Gumagawa ito ng isang makapangyarihang space na nasa control lamang ng sorcerer. So, ano nga bang ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin nito, ang sorcerer ay maaaring gamitin ang kanilang curse technique sa full potential nila sa loob ng kanilang sariling domain. Maaari nilang pilitin ang kanilang kalaban na sumunod sa mga patakaran ng kanilang domain na maaaring magbigay sa kanila ng malaking advantage sa labanan. Pero, papaano gumagana ang domain expansion at sino ang maaaring gumamit ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Pero bago natin simulan make sure na i-hit mo yung like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell notification icon. Kasi kapag hindi nyo click yan, nag-subscribe lang kayo, kapag may bagong video ay hindi kayo man-notify. So, i-click nyo lang yan. Malaking tulong nyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang domain expansion ay isang uri ng barrier technique na ginagamit ng mga jujutsu sorcerer. Ito ay isang napakalakas na technique at ito ay maaari lamang gamitin ng mga na-master ang kanilang curse technique. Kapag gumamit ang isang sorcerer ng domain expansion, lumilikha sila ng isang powerful space na sila lamang ang may hawak. Tinatawag nga nilang domain ang space na yun. Yung domain parang reflection niya ng inner self ng sorcerer at ando dun yung cursed energy nila. Ang domain ay may dalawang effects. Una, ito ay nagpapalakas sa curse technique ng sorcerer. Ibig sabihin, ang curse technique ng sorcerer ay mas nagiging malakas kapag gumamit nga sila ng domain expansion. Pangalawa, ang domain na nagdidikta sa kalaban na sumunod sa mga patakaran ng domain. Ibig sabihin nito, ang kalaban ay sobrang tagilit dahil hindi sila sanay na lumaban sa domain ng sorcerer. Ang domain expansion ay isang napakalakas na teknik, kaya ito ay nakalaan lamang sa mga pinakamahusay na jujutsu sorcerer. Sa Jujutsu Kaisen anime, ilang mga karakter lamang ang ipinapakita na kayang gumamit ng domain expansion. Ang mga karakter na ito ay sina Satoru Gojo, Sukuna, Mahito at Naoya Zenin as of this writing yan, pero baka may iba pa sa mga susunod. Ang mga karakter na ito ay sobrang lalakas at meron silang kanya-kanyang curse techniques at lahat sila nakakatakot. Halimbawa na lamang, ang domain expansion ni Mahito, ang self-embodiment of perfection, ay isang space kung saan si Mahito lamang ang may buhay. Ibig sabihin nito, ang kalaban ay parang nakikipaglaban sa empty space at wala silang kalaban-laban kay Mahito. Ang domain expansion ay isang complex technique pero ito ay pwedeng hatiin sa tatlong parte: ang curse technique, domain at sure hit effect. Ang first part ng domain expansion ay ang curse technique. Ito ang innate ability ng sorcerer at ito ang dahilan kung bakit sila nakakagawa ng domain nila. Ang curse technique ay ang pundasyon ng domain expansion at ito ang nagbibigay ng lakas sa domain. Ang second part ng domain expansion ay ang domain mismo. Ito ang physical space na nilikha ng sorcerer gamit ang kanilang curse technique. Yung domain parang reflection ng inner self ng sorcerer yan at ando dun yung cursed energy nila. Ang domain ay isang napakahalagang bahagi ng domain expansion dahil dito na nga nangyayari ang sure hit effect. Ang third at final part ng domain expansion ay ang tinatawag na sure hit effect. Itong pinakamalakas na bahagi ng domain expansion at itong dahilan kung bakit ito ay napakadelikadong teknik. Ang sure hit effect from the word sure hit ay sinisigurado na ang anumang curse technique na ginagamit sa loob ng domain na ito ay siguradong tatama sa target. Ibig sabihin nito na ang kalaban ay talagang nasa huge disadvantage dahil hindi nila maiiwasan umaharang ang mga atake ng mga sorcerer. Ang sure hit effect ay nagpapaganda ng domain expansion bilang isang astig na skill at ito ay nagbibigay daan sa mga sorcerer na talunin kahit ang mga pinakamalalakas na mga kalaban. Pero ang domain expansion ay may mga downside din kasi unang-una sobrang galing ng technique na ito kaya kailangan ng madaming curse para magamit. Pangalawa, sobrang risky ng technique na ito dahil ang sorcerer ay naapektuhan din ng mga rules ng domain. Pangatlo, ang domain expansion ay maaaring labanan ng ibang domain expansions. Kung dalawang sorcerer ang gumamit ng domain expansion sa parehong oras, magbabanggaan ang kanilang mga domain. At ang sorcerer na may mas mahinang domain, syempre, matatalo. Merong 3 main types ng domain expansion. Ito ay ang open type domain expansion, closed type domain expansion at ang hybrid domain expansion. Pag-usapan natin ang closed type.
Ang closed type domain expansion ay isang rare type ng domain expansion. Comes from the word nga na closed. Ibig sabihin, ang sorcerer lamang na gumawa nun ang pwedeng pumasok. Ang mga closed type domain expansion ay mas malakas kaysa sa mga open type domain expansions, pero mas mahirap silang gamitin. Ang hybrid domain expansion naman ay isang type ng domain expansion na nagko-combine ng mga features ng open domain at closed domain. Ito ay isang space na open sa outside world, pero ito ay enclosed din sa isang barrier. Ang hybrid domain ay rare at sila ay kadalasan ang pinakamalakas na type ng domain expansion. Well, kung naguluhan ka, ito ang analogy para mas magets mong iba't ibang klase ng domain expansion. Think of it this way. Ang open type domain expansion ay parang isang castle o kastilyo. Bukas ito sa outside world pero protektado ng isang matibay na pader. Ang closed type domain expansion naman ay parang sabihin natin isang secret base. Sarado ito sa lahat at tanging ang mga taong may alam lang ng secret way ang makakapasok. Habang ang hybrid domain expansion naman ay parang isang fort. Bukas ito sa labas ng mundo pero protektado ito ng matibay na pader. So, anong pinaka-the best na klase ng domain expansion? Well, depende kasi yan sa sitwasyon. Ang open type domain expansion ay maganda para i-overwhelm ang kalaban gamit ang lakas. Ang closed type domain expansion naman ay maganda para sa paghuli sa kalaban at pag-eliminate sa kanila kung kailan nila gusto. At ang hybrid domain expansion naman ay okay lang naman para sa mix ng both. Ang uri ng domain expansion na magagamit ang isang sorcerer ay nakadepende sa kanilang curse techniques at skills. May mga sorcerer na mas angkop sa open type domain expansions, samantalang may mga sorcerer naman na mas angkop sa closed type. Pero kahit ano pa mang uri ng domain expansion ang gamitin, ito ay isang malakas na teknik na kayang baguhin ang takbo ng labanan. Ang Ultimate Void ni Satoru Gojo ay isa sa pinakamalakas na domain expansion sa Jujutsu Kaisen. Ito ay isang lugar kung saan walang saysay ang lahat ng konsepto at ito ay nagpapawala ng epekto sa mga teknik ng kalaban. Ibig sabihin nito, ang kalaban ay parang nakikipaglaban ng bulag at wala silang paraan para ipagtanggol ang sarili nila. Yung sure hit effect ng Ultimate Void ay napakalakas na nakakaapekto ito sa ibang domain expansions. Ibig sabihin nito, maaaring gamitin ni Gojo ang kanyang domain expansion para i-cancel ang sure hit effect ng isa pang domain expansion. Ito ay isang napakalakas na abilidad at dahil dito, isa ito sa pinakakinatatakutan pagdating sa domain expansion. Ang Sukuna Malevolent Shrine naman ay isang powerful domain expansion. Ito ay isang space na puno ng cursed energy. Ang sure hit effect ng Malevolent Shrine ay nangangahulugan ang lahat ng atake na ginawa sa loob ng domain ay matatamaan ng sigurado ang target. Ang sure hit effect ng Malevolent Shrine ay napakalakas na kayang daanan ng mga depensa ng isang sorcerer na may malakas na curse technique. Ibig sabihin nito, kahit ang pinakamalakas na mga sorcerer ay magdadalawang isip na pumasok sa domain expansion ni Sukuna. Ang Self-Embodiment of Perfection naman ni Mahito ay isang domain expansion na nagpapakita ng ugali at curse technique nito. Ito ay isang lugar kung saan si Mahito lang ang nag-i-exist at kaya niyang i-manipulate ang space kung gustuhin niya. Ibig sabihin nito na si Mahito ay pwedeng itrap ang kanyang kalaban sa isang endless loop o hindi naman kaya iburahin ng existence nila. Ang versatility ng Self-Embodiment of Perfection ang nagpapalakas sa domain expansion na ito. Maaari itong gamitin ni Mahito para umatake, magdepensa o kahit manipulahin ang isip ng kalaban. Mahirap tuloy para sa kalaban na predict ang gagawin ni Mahito at may edge siya sa labanan. Habang ang Time Cell Moon Palace naman ni Naoya Zenin ay isang domain expansion na until now ay isang misteryo pa rin. Well, habang sinusulat ko doon. Pero alam naman natin na ito ay isang malakas na domain expansion at sinasabing ito ay may abilidad na makontrol ang oras. Ibig sabihin, pwedeng gamitin Naoya ang kanyang domain expansion para i-rewind ang oras o pahintuin ang oras sa lahat. Ang potential ng Time Cell Moon Palace ay sobrang astig. Kung kaya ni Naoya na i-master ang domain expansion na ito, magkakaroon siya ng incredible advantage sa bakbakan. Pwede niyang i-rewrite ang past o pwede niyang ipahinto ang oras at i-shock ang kanyang mga kalaban. Ito ay ilan lamang sa mga pinakamalakas na domain expansion sa Jujutsu Kaisen. Ang domain expansion ay isang malakas na teknik at ito ay kadalasan nagiging factor sa pagkapanalo o pagkatalo sa labanan. So, ano nga bang pinakamalakas na domain expansion? Well, mahirap magsabi. Bawat domain expansion kasi may sariling lakas at kahinaan.
at talagang nakadepende yan sa sitwasyon. Pero isang bagay ang sigurado, ang domain expansion ay isang malakas na teknik na maaaring pabago ng takbo ng labanan. Sobrang lakas ng domain expansion na may epekto ito sa mundo ng Jujutsu Kaisen. Ibig sabihin, kahit na mga pinakamatininding mga sorcerer ay mas titindi pa kapag ginamit ang domain expansion. Ibig sabihin din ito na ang sagupaan ng mga sorcerer ay posibleng mas maging wild pa. Ang future ng domain expansion ay hindi pa sigurado. Pwedeng may mga bago at mas astig na domain expansion ang gagawin sa hinaharap. Pwede ring ang domain expansion ay mas dadami pa, habang mas maraming mga sorcerer ang matututong gumamit ng skill na ito. At itong video natin tungkol sa domain expansion. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At syempre, i-click din ang bell notification icon kasi hindi kayo ma-update kapag may bago akong video na nilabas kapag hindi nyo click yan. At kung meron kayong ilang anime na gustong i-cover dito, ilagay nyo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video.